What's up mga lods? Ayan, long time na hindi tayo nakapag-vlog. So medyo busy lang mga lods, so ang dami nating inayos mga nakaraang araw. At ito ring gradas namin. So ito ang update ngayon mga lods. Ayan si Idol Jogjog, oh, nagpapatubig ng gradas. Ayan, parto yung tuyo. So mga lods, ito yung update ng ating gradas. Subukan lang muna namin tong ilaw namin kung maliwanag din ito. Malalaman natin mamayang gabi. Bali yan ay isang buong board ng Hardiflex, which is 4x8 feet, no? Nilagyan lang namin ng 8 ilaw. So 4 na corner. Tapos gitna-gitna. Ganyan lang siya. Then ang size ng gradas namin sa mga nagtatanong is 20 feet by 13 feet mga lods. Disclaimer: no animal was harmed in the making of this video, for breeding purposes only. Ayan. So sakto na sana din ang 5 long span. Itong usli na to hindi ko na patatanggal, dugtungan ko na lang ng yero para at least meron tayong konting shades at harang sa anggi ng ulan. So ayan mga lods ang ating gradas ngayon, no. So yung mga kinokondisyon namin or mga inahanda namin, dito lang namin yan kinocord. Ayan. Para mas malapit sa gradas. So ang pinto niyan mga lods, 2. Meron doon isa at meron dito para pagkagaling sa kubo nila yung ating mga farm idols, makakatawid sila madali lang. Then yung space in between ng kubo tsaka ng gradas natin mga lods, ano hindi natin yan, lalagyan natin ng bubong para doon tayo maglagay ng ating scratch pen siguro doon, no? So may mga 3x3 na yan. Then ang balak namin dito mga lods is lalagyan namin ng keeping pen dito sa likod. Ayan, 10 butas yan, 2 feet by 2 feet. Ngayon pinag-iisipan namin kung gagawin namin bakal na lang din. Framing ng bakal, dingding ng Hardiflex, side screen, pwede siguro yun para pang matagalan at maayos. Ayan, so meron tayong space dito para bagsakan ng ipot ng mga manok. Ayan. So ayan siya mga lods, oh. Pwede na yan mga lods, pang backyard lang talaga. Tamang mga 6 hanggang 8 manok ang may lalagay natin sa 3x3 mapapailawan dyan. Ayan mga lods, ang update ng ating farm. Then tara silipin natin mga lods yung ating ginawang breeding pen naman saka hardening pen na 4x4. Tingnan natin ang update dun. Ayan. So ayun mga lods, oh, nakatayo na dun sa likod yung ating 4x4. Tapos dito yung 3x3 natin, I mean 4x6 pala na breeding pen. So yan mga lods, yung ginawa namin dito si Bornok. Bawat pen mga lods, naglagay ako ng label or name tag ng ating mga materials na nakasalang. So pen number 1 natin, broodcock natin Super Andrew White na si Bornok. And then ang broodhen natin Super Andrew White na anak ni Bornok. And then ang marking sa itlog niya number 1. Tapos pagpisa ng sisiw, ang magiging marking ng mga sisiw nila left out cut. So last year kasi ang markings ng mga sisiw namin ay punch, no? So this year cut yan. Then wala kaming nose marking ngayon. Yan ang aming code para malaman namin kung early bird or local. So puro sa paa lang ang marking namin ngayon. Siguro sa local doon tayo maglalagay right nose lahat, then combination sa paa, then sa national natin left nose naman or double nose. Tingnan natin kung walang mang nag-duplicate na number doon sa mga previous breeding natin. Walang mga nag-duplicate na marking.
So pen number 2 natin mga lods, ayan, Super Andre White, si Putol naman yan. Super Andre White din na pinsan ni Putol, magpinsan sila. Ayan, magiging sisiyo natin, right out cut naman ang markings. So sa mga nagpa-reserve ng hologan system natin sa trio ng ating mga seed fowl na ipapalabas, ayan, andyan yung mga markings na mga lods, nakapost din yan sa ating Facebook page, no? Then ito naman, battle cross ito na puti. So Super Andre White yan, broodcock natin, anak ni Bornok. Then ang brood hen natin ay prime white naman na galing kay RCAA Prime, no? Kaya idol natin Ryan Poblacio. So double right ang magiging marking ng season nila. Right out cut, right in cut. Ayan. Ayan mga lods. Nilagyan namin ng ano yan mga lods, ng pugad doon sa likod. Ayan. Para malinis yung itlog nila pag dyan sila nangingitlog. Kasi pag dito lang sa ground, minsan madumi. Okay naman siya, hindi naman siya nababasag kasi buhangin yung sahig natin. Pero minsan nadudumihan talaga, hindi maiwasan. Kaya para mas malinis, andun sa pugaran. Ayan. So ating pen number 4 mga lods, ayan si Sweetness Gray. Over dun sa Mindiola Hats na binigay sa atin ni Carl Mindiola. Ayan o. Pen number 4, Sweetness Gray. Ang broodcock, ang brood din natin, Mindiola Hats. Ang egg marking niya, number 4. Chick marking niyan, right in cut. So kapag nagko-collect ng itlog, every 3 days ang collection natin ng itlog dito, minsan hanggang 4 days bago nila ilagay sa tray. So ano yan, lalagyan nila ng markings, no? For example number 4. Then yung tao natin mga lods na magko-collect ng itlog, hindi na papasok dyan sa breeding pen natin. Doon na sa likod, pwede naman na dukutan. Jog, sampulan mo nga Jog, pasok ka doon sa likod. Yan. Tapos kunyari dukot ka ng itlog dyan, dito sa kabila. So yan lang mga lods, oh. Pag dukot niya dyan, lalagyan niya ng marking, then lagay niya sa tray. Yan. Si Idol Jogjog, magaling yan. Imported galing Valderrama Antique, no? Then ito naman pen number 5 natin mga lods. Ito yung ating yellow-legged hats. Ayan. Yellow-legged hats. Ang broodcock, brood din natin roble hats. So straight hats yan. Pero yung broodcock kasi natin, yellow-legged hats, ano yan yellow legs. So hindi siya yung typical na hatches na pag sinabing hatch, blue or green legs. So yan naman, yellow legs siya, pero hatch family yan. And then yung chick marking yan, left in cut. So marking ng itlog, 5. Ayan. So ganun ulit ang system niyan. Kukuhanin doon ng itlog, mamarkingan, ilagay sa tray. Then si-chiller natin, no? Ilalagay natin sa chiller. Imbak natin doon siguro hanggang 20 to 25 days bago natin isalang sa incubator, para at least isang batch lang. So hindi tayo mahirapan. Pagka kasi every week tayo magsalang yan, ang hirap yung sisiw natin. Offspring natin yan, iba-ibang sizes, iba-ibang edad. Ang hirap nun. Mas maganda, isalang natin isang salangan. Ito, pen number 6 natin. Yellow-legged hats din yan. Then, ang kaparis niya, dalawang pumpkin na yellow legs, no? Egg marking number 6. Ang chick marking yan, pag nagpisa, ay left out cut, right out cut. Ayan. So, yellow legs din yan, mga lods. Ang yellow-legged hats natin. Pero yellow legs din yung pumpkin na kasama niya. Kasi yung pumpkin natin, 4 ito. Dalawang yellow legs, dalawang blue legs. So, ang dark-legged, dito natin nilagay yan. Jog, excuse, Jog. Ayan. Ang broodcock natin dito sa pen number 7, mga lods, ay 5K sweater. Ang brood din natin ay pumpkin na dark legs. So, egg marking number 7. And yung sisiw nila, magiging right in cut, left in cut. So, yan. Then sa number 8 natin, meron tayong ipapalabas na seed fall ng 5K sweater natin para mas maparami natin siya next season, no? So yan, broodcock natin 5K sweater, ang brood din yan 5K sweater din. Bali back to mama itong breeding na ito, mga lods. So egg marking number 8, and then double left naman yan, left out cut, left in cut ang marking. So ayan yung inay natin, isa lang dyan mga lods. Dito na yan sa 4x4 na. Ayan. Ngayon, yung 5K sweater na yon, ililipat lang natin siya dito. Palipat-lipat yan every other day.
O kasya lang yan. Hindi natin kasi pwedeng pagaluin yung tatlong inahin na yan mga lods dahil magkaiba sila ng bloodline. So pag pinagalo natin, syempre nagalo din itlog yan sa pugaran, mahihirapan tayong mag-trace ng pedigree ng mga yan. Kaya kahit isa lang siya, iwalay talaga natin siya. Then ito yung 4x4 natin mga lods. Nilagyan ko na rin ng luna lahat yan. No? Ang bubong niya, luna yan. Ayan mga lods. Oh. Yan. So pinapamature natin yung mga dyan mga lods. Yung ating mga gagamitin sa national na mga inahin. Medyo alanganin pa sila, pwede na, pero gusto ko nasa full grown talaga sila eh. Ayan oh. So 6 months pa lang yan kasi mga pullets na yan mga lods. Na mga sweetness gray, I mean pop eye gray yan. Pop eye gray yung mga babae na yan. Then ito, meron tayong super Andre whites din dito na pinapamature natin bago natin gamitin. Then dito sa kabila, alo-alo pa yung mga yan mga lods. Oh. May super Andre whites din. Pero madali naman yan ma-identify, gawa na may mga markings naman yan mga lods. Then meron tayo ditong itinabing mga yellow-legged hatch din na mga pullet. At yung isang sinusubukan kong linyada na Claret over Boston Roundhead. Two-way ito, i-cross natin to sa pure nating Super Andre White para maging three-way sila pang battle cross natin next year. Siguro gamitin natin yan national na mga lods. Yan. So ayan, yan ang update ng ating 4x4 mga lods. Yan, bali yan, 6 na pen. Tapos doon sa 4x6 natin, doon sa side na yon ay 7 pen naman yan. Ayan. Then etong 4x4 natin mga lods, pagka medyo nakaluwag-luwag tayo at nagka-budget ulit, dadagdagan natin yan sagad hanggang doon sa dulo ng bakod. Ayan. So siguro ang kasya pa dyan is mga 7 pa ulit na 4x4. So ayan lang mga lods. And then bago ko tapusin tong video natin mga lods, magsha-shoutout muna tayo sa mga bagong subscriber natin at sa mga magsusubscribe pa. Paki-subscribe mga lods ng ating YouTube channel and paki-click na rin ng notification bell para ma-notify kayo pag meron kaming mga next video na i-upload. So shoutout tayo mga lods. Shoutout po kay idol natin Gilbert Blanco. Ayan, marami daw siyang natutunan sa video namin. Maraming salamat sa panonood lods. And shoutout din kay Boss Vic Gaming TV. Ayan, tatanong si Boss Vic kung pwede daw ba siyang kumuha ng Super Andre White. Pwede naman lods, mag-PM lang po kayo sa ating Facebook page, no. And shoutout din sa bago nating subscriber, no. Ayan, si Sir George Gakutan Jr. Ayan, shoutout sa iyo Lords. Maraming salamat sa pag-subscribe ng ating channel. And of course, kay idol natin Nelsonet Cuban. Ayan, pa-shoutout. Opo, Lord, shoutout po sa inyo. And sa kay idol natin Mushkila Game Foul. Ayan, from Canada. Shoutout sa iyo, boss. Ingat po kayo lagi dyan sa Canada, boss. And shoutout din po kay idol natin Ronald Cortez from Negros Oriental. Ayan, bye. Mayong gabi at mayong buntag, mayong hapon sa imo dia, bye. And of course, masugid nating subscriber, no. Ayan, si idol natin Pipito Gamba na laging nanonood from Bohol. Ayan, shoutout sa iyo, Lods. Maraming salamat po. And of course, shoutout din, no, sa lahat ng bagong member ng ating grupo na Wild Boys Philippines. Ayan, no. Shoutout dyan kay idol natin Injak Amo. Ayan, bagong member ng Wild Boys sa Philippines. And of course kay idol natin Jerry Gento from Bataan. So ayan, and of course sa mga katropa natin sa Wild Boys, sila idol natin Emerson Bukad, kay idol natin EMKK Game Farm. Ayan, kay idol natin King Pack, kay idol natin na San Miguel Arcangel, and of course sa presidente nating si Cart. Ayan mga brother, shout out po sa inyo. Ingat po kayo lagi dyan. So ayan nga mga lods, no, yung ating gradas, no, first time nating gamitin yan tonight dahil hinahabol natin yung ating event na sasalian sa Bataan. 3 stag po yan. So ayan, nakahabol naman tayo at sakto naman yung ating
oras para magpa-ilaw. Nakuha naman natin. So, ayan mga lods. Welcome po sa aming gradas. Ayan, ganyan ang itsura niyan sa gabi. So, yan lang muna mga lods. At papaalam muna ako sa inyo. See you po next vlog, no? Kita-kits po ulit tayo dito sa aming YouTube channel, no? Maraming pong salamat sa inyong lahat mga lods.